Hello mga Atson Quiz! It's me, your Ate Mel, and welcome sa ating YouTube channel. Unang-una po, gusto ko pong humingi ng dispensa sa matagal kong pag-upload kasi marami ding mga pangyayaring naganap. Pero bagkus ay eto, mag-upload na tayo ng another topic tungkol pa rin sa ating SSS maternity benefits. Okay, shoutout nga pala sa lahat ng mga mommies na tumatangkilik ng YouTube channel. Papalaki na ang ating community dito sa YouTube. So, maraming salamat po. At sa mga nagchat-chat sa aking FB page, sometimes hindi ko po kayo ma-replyan agad-agad kasi busy din ako. So, eto kaya ginawa ko yung video na ito para sa mga humihingi sa akin nito. Okay? Ano nga ba yung always na hinihingi sa akin? Lalong-lalo na yung mga mommies na katulad ko ay nakaranas din ng miscarriage. Okay? Isa kasi sa hinihingi talaga ni SSS ay ang tinatawag na obstetrical history form. Okay? Ito lang po ay hinihingi sa mga nagka-miscarriage. Okay? Sa mga normal delivery or cesarean, hindi po hinihingi yung obstetrical history form. Okay. Paano ba or bakit importante yung obstetrical history form? Mahalaga po ito mga mami kasi para siyang natatrack yung history ng ating pagbubuntis at saka yung pagkaroon ng miscarriage. Okay? So, yon. May mga nagtanong din sa akin na okay lang ba sa ibang OB daw magpaperma? Okay lang naman. Depende po kasi yun sa OB din. Kung piperma siya doon, kahit na hindi talaga siya yung OB ninyo. Okay? Kasi nangyari sa akin, excuse me, ibang OB yung nakasanayan kong pa-check-upan. Tapos sa ibang OB din nung nagka-miscarriage ako. So, pumirma naman yung OB ko. Mabuti na lang, mabait yung OB ko. Siya na yung OB ko sa third baby ko. Okay. So, pumirma siya doon. Isa kasi yung pirma na dapat clear, fresh specimen. Tapos yung parang PRC license ng mga OB is klaro. Yun yung hinahanap kasi ni SSS. At saka, doon po sa remarks, may remarks po doon. Pinaspecify ko lang na complete abortion. Kasi abortion po yung term ng miscarriage eh. So, complete. So, nilagyan din ng no DNC done or RASPA. Okay? Kasi yung obstetrical history form po serves as medical certificate. Yun po. So, mahalaga po talaga yan. So, sa mga humihingi po ng obstetrical history form, ililink ko po yung aking Google Drive dito sa description box. So, please po, kayo na lang po yung mag-browse para makita po ninyo yung sample ng obstetrical history form. Tapos kayo na lang din po yung mag-download at saka ipaprint po ninyo. Wala pong ganito na form ang ating mga OB. Okay? So tayo na patient, tayo po yung mag-hand carry ng form na ito sa ating OB. Okay? At saka isa pa, yung information lang po sa upper portion, yung name, SSS, number, yun lang po yung tayo yung mag-fill in. Yung sa baba, hindi na po tayo yung mag-fill in nun. Okay? So, kasi baka kayo yung mag-fill in po doon. Okay? No po yun. Sa obstetrical history form, OB po. Okay? Kasi sila po yung medical, practitioner para sa ganung mga pangyayari. Okay? So, next naman na mini-message sa akin or hinihingi sa akin ay ang sample daw ng ginawa ko ng explanation letter. Okay, sa mga previous video ko, sinabi ko talaga doon na hindi ako magaling sa English. Lalong-lalo na sa
grammar. Siguro, siguro naintindihan nung taga-SSS yung aking gustong iparating doon sa ginawa kong letter. Kaya siguro na-approve ako. Kaya na-approve yung aking sa Miss Courage na kahit kulang yung mga requirements na binigay ko. At saka doon din sa aking pang third baby na may mga discrepancy. Okay? So siguro, doon, yung explanation letter ay simple lang talaga yung pagkasabi ko. Yung bang in-explain ko lang yung mga dapat malaman ni SSS. Okay? Pero, isi-share ko pa rin sa inyo. Same, ililink ko po yung aking Google Drive. Tapos, paki-browse na lang para makita po ninyo yung explanation letter ko. Lalong-lalo na yung nag-miscarriage ako at ano lang po yung mga inattach ko. Kasi, naka-PDF file na po yun. Okay, eto lang din po sa mga nagtatanong paano daw pagkasyahin kasi dalawa lang po kasi yung sa pag-file na natin ng MAT2, di ba? Yung proof of pregnancy at proof of termination, di ba? So, paano daw yung ibang requirements saan i-upload? Okay, gawin po ninyong PDF file lahat. Okay, para kahit ilang pages yan, isang file lang yan pag naka-PDF file. At yun din yung suggested ni SSS na PDF file. Para pag open niya ng file nyo, sunod-sunod na kahit ilang pages po. Okay? So, you can use Cam Scanner or kung sa laptop, save as PDF file. Okay? So, may video din po ako niyan kung paano yung paggawa ng PDF file sa mga requirements natin. So, sana po nakatulong itong video na ito kahit matagal na. So, hopefully makagawa pa tayo ng ibang video kahit na busy. Pero, gagawa talaga ako at gagawa ng video para na rin sa mga tao na kailangan talaga ng tulong. Kasi alam ko marami pa talagang mommies out there na kailangan ng tulong, lalong-lalo na sa kanilang benefits sa SSS. At ito talaga, wag tayong pa-scam. Okay? Magbasa tayo, aralin natin yung mga impormasyon. Kasi po, until 10 years, pwede nating i-claim yun as long as meron tayong mga requirements, may mga proof tayo na hawak. Okay? Wag nating madaliin na, sige, go, ipagawa natin sa iba. No, no, no. It's a no-no for me. Okay? Ikaw yung gumawa ng paraan para ikaw din yung makabenepisyo na nararapat na benepisyo para sa'yo. Kasi, ikaw yung nagbabayad niyan. Okay? At karapatan natin na makuha yung talagang para sa atin. Okay? So, sending my virtual hug sa lahat ng mga nanay na nagka-miscarriage. Always pray lang. May plano yung nasa taas para sa atin at sa ating mga angels. Okay. So, please, pampaagang pamasko. Sana po ay you like this video, share, at comment na rin po kayo sa video na ito. Maraming salamat talaga sa inyong pagtangkilik sa ating maliit na YouTube channel. And, huwag kalimutan, always wear your beautiful smile kasi lahat tayo magaganda. Hanggang sa muli. Bye!